Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Susie. 33 anyos. May asawang nagtatrabaho bilang isang machine operator sa Riyadh at isang full-time mom na nag-aasikaso sa dalawa naming supling na kapwa na sa elementarya na. Sa araw na ito ay gusto ko lamang ibahagi sa inyong lahat ang hindi makakalimutang karanasan ko nang minsan kong sinubukan ang isang dating app matapos mapakinggan ang nakakatawang interview ng artistang si Angelica Panganiban. Gustuin ko mang ipaalam sa aking asawa ang tungkol sa binabala kong gawin ay minabuti kong ilihim na lamang to sa kanya sa takot na baka magbago na lang bigla ang paningin nito sa akin at pagmulan pa ito ng away naming dalawa. Noong nasa Pilipinas pa lamang kasi ang aking asawa, ay masasabi kong mahilig itong sumubok ng kung ano-ano para lamang mabigyan ng karagdagang spice at alab ang gabi naming dalawa. Mayroon mang mga pagkakataon na bumibili rin siya ng mga kung ano-anong instrumento. Iba't ibang klase ang mga yun, sa kadahilan ng gusto raw nitong bumawi sa akin dahil kadalasan ay agad siyang napapasuko sa kama. 2 taon na rin magmula nang bumalik sa ibang bansa si Brandon. Habang 1 beses lamang ito sa 1 taon kung magbakasyon. Ngunit sa kabila nun, masasabi ko namang hindi siya nagkulang na iparamdam ang kasabikan ng kanyang pagmamahal. Kahit sa video call lamang ay pinagtsatsagaan na lang namin. Wala rin naman akong ibang hiling o request sa kanya dahil kung minsan ay lamang talaga ang pagod ko sa pag-aasikaso ng 2 naming anak kaysa sa uhaw ng aking katawan. Ngunit sa pagkakataong to, masasabi kong nadala lamang ako ng matinding kuryosidad. At sabi nga ng aking mister kamakailan, wala namang masama kung susubukan kong libangin ang aking sarili paminsan-minsan. Kahit sabing hindi naman dating app ang tinutukoy niya ng mga oras na yun, kung hindi ang paglalaro ng mga baraha at bingo. Ano Mars, nakagawa ka na ba ng account? Pangungulit ni Ami. Ang nanay ng kaklase ng bunso ko at ang kaibigan kong matatawag kong matagal lang sawi sa pag-ibig. Hindi ako nagsalita. Bagkus pinakita ko lamang sa kanya ang aking cellphone tsaka tinuro ang kinaroroonan ng dating app na ininstall ko kaninang umaga. Baka si mamaya ay may mga tsismosa palang nakikinig sa usapan naming dalawa at makarating pa ang masamang balita sa aking asawa. Agad ko namang nasaksihan kung paano kuminang ang mga mata nito dala ng matinding excitement. Kumusta? May nakausap ka na bang foreigner? Nakakita ka na ba ng Jumbo kagabi? Uwi ka nito. Muntik na akong mabulunan ng kinakain kong hotdog sandwich dahil sa sunod-sunod niyang mga tanong. Jumbo hotdog agad? Hindi ba pwedeng hindi ko pa na-try dahil masyado pa tayong busy sa exam ng mga bata? Sabi ko. Ikaw naman, masyadong seryoso sa buhay. Nakasimangot niyang sambit tsaka bumuntong hininga pa. Hindi ko naman siya pinansin dahil parang medyo nairita ko. Iniwasan ko na lamang ang muli niyang pangungulit sa akin. Ewan ko sa'yo Susie, akin na nga yung cellphone mo at hahanapan kita ng pwede mong gamitin profile picture. Dahil sa walang tigil na pangungulit nito sa akin, ay wala akong nagawa kung di hayaan to sa gusto niyang gawin. Alam ko kasing bakante naman ang aking cellphone dahil hindi pa naman oras ng tawag ng asawa ko. Dahil doon, malayang nagawa ni Ami ang binabalak niyang pag-uudyok sa akin. Nang hindi inaalalang mapapansin ng asawa ko na may pinagkakaabalahan akong iba. O, di ba? Para kang dalaga sa picture na napili ko, Mars. Anya tsaka hinarap sa akin ang cellphone. Mabilis ko naman yung inagaw sa kanya dahil sobrang lakas ng kanyang boses.
Para na siyang sumisigaw kahit magkatabi lang naman kaming dalawa sa waiting shed. Pinagmasdan ko ng mabuti ang profile picture na nilagay nito sa dating app. At masasabi ko namang natuwa ko sa ginawang pag-edit ni Ami sa aking picture. Muntik ko na tuloy siyang tanungin kung paano nagkaroon ng makeup ang mukha ko. Kahit maputla at wala namang lipstick ang orihinal na bersyon nito. Ang dami mo talagang alam. Sabi ko na lang para itago ang tuwag nararamdaman. Ayoko mang mag-assume ng kahit ano, ngunit sa tingin ko ay magkaka-interes namang may magkaka-interes namang kausapin ako kung sakaling magkaroon ako ng oras na subukan ito mamaya. Matapos naming pag-aralan ng aking bunso ang pointers na binigay ng mga guro nito sa English at Math, ay minabuti kong hayaang maglaro muna to kasamang kanyang ate. Kahit papaano ay masasabi ko namang sulit ang naging desisyon kong isakripisyo ang aking propesyon para mapaglaanan ang mga ito ng oras at panahon dahil pareho silang nasa honor list taon-taon. Sadyang medyo malayo lamang ang agwat ng edad nila sa isa't isa dahil na rin sa kagustuhan ng asawa kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Nang masigurado kong tulog na ang mga bata, ay minabuti kong magkape muna habang hinihintay ang tawag mula sa aking asawa. Ramdam ko man ang antok na humihila sa mga talukap ng aking mga mata, ngunit kailangan kong manatiling gising hanggang madaling araw para antayin ang tawag ng mister ko. Lalo na't nabanggit pa naman itong stress na stress siya sa bagong minamanehong unit kahapon. Halos 1 oras na rin akong naghihintay nang makatanggap ako ng chat mula sa aking mister. Hindi daw muna siya makakatawag ngayong gabi dahil nagkaaberya ang sasakyang kinaiinisan niya. Kung alam ko lang. Napataba na lang ako sa unan habang pinagmamasdan ng aking cellphone hanggang sa tuluyang maagaw ng dating app ang aking atensyon. Paano ba gamitin to? Bulong ko nang makita ang iba't ibang pagpipilian mula sa screen. Naghalo ang excitement at inis ko habang isa-isang binabasa ang mga nakasulat doon. Para naman pala ako naglalaro dito eh. Ang hirap. Reklamo ko pero hindi pa rin ako tumigil dahil gusto kong patunayan sa aking sarili na kahit lampas na sa kalendaryo ang aking edad, ay kaya kong makipagsabayan sa paggamit ng mga ganitong application. Ilang minuto rin akong nagpabalik-balik sa una hanggang sa nagulat na lamang ako nang lumabas ang salitang match sa screen. Saglit akong napaisip habang pinagmamasdan ng picture ng lalaking nakaparehas ko. Maputi, hindi lamang ang ngipin niya kung hindi maging ang kutis nito. May magkabila rin itong dimples na masasabi kong bagay naman sa korte ng kanyang muka at kulay brown na buhok. Maliban sa nakakasiguro akong foreigner ang lalaking to, ay talaga namang kahirap bigkasin ang kanyang pangalan. Pinindot ko ang accept button hanggang sa napunta na lamang ako sa isang banda na masasabi kong sanay na sanay naman na ako. Yun ay ang pakikipag-usap sa chat at video call. Tahimik akong naghintay ng simpleng hi o hello mula dito. Ngunit mukhang iba ang trip ng lalaking nakausap ko. Nanlalamig man ang mga kamay ko sa kaba, ay nagawa ko pa rin isagutin ang kanyang tawag. At sa isang bigla, muntik ko nang mabitawan ang hawak kong cellphone nang maaktuhan ko tong nakababa ang short habang nakaharap sa kamera. Ngumingiti pa siya sa akin na parabang nag-iimbita lamang tong kumain sa isang birthday party. Hindi ganong klaseng libangan ang gusto kong mahanap sa dating app. Kung kaya naman, mabilis kong pinindot ang exit nang wala man lang goodbye sa foreigner na nakamatch ko. Imbis na huminto, ay sinubukan kong humanap ulit ng makakaparehas. Nang mga oras na yun,
Feeling ko naman ay nahasang English speaking skills ko sa mga foreigner na nakakausap ko. Kahit karamihan sa kanila ay wala naman talagang kwentang kausap at gusto lamang ng good time. Makailang ulit din akong nakainkwentro ng mga bastos na lalaki. Pero imbis na matuwa ay takot ang bumalot sa akin. Kung bakit ba naman kasi kahit nasa cellphone lamang ay masasabi kong hindi ko kakayanin sa kama ang isang foreigner. Patuloy lamang ako sa aking ginagawa. Hanggang sa hindi ko na namalayang nag-e-enjoy na rin pala ako ng tuluyan. Wala pa rin akong nakakausap ng matagal mula sa mga banyaga na nakakaparehas ko. Kung kaya't naisipan kong tangkapin na lamang ang sino mang Pinoy na makakamatch ko ng mga oras na yon. Match! Lihim akong napangiti nang makita ang isang binatang lumitaw sa screen ko. Edward, 24, Quezon City, Philippines. Okay naman. Yun na lamang ang nasabi ko habang pinagmamasdan ang picture nito. Masasabi ko namang gwapo siya at malinis tingnan. Walang bigote, pero medyo matamlay tingnan ang mga mata niya sa hindi ko malamang kadahilanan. Inulit ko pang basahin ang edad niya sa pag-aakalang nagkamali lamang ako ng basa, ngunit tama yun. Napaisip tuloy ako, dahil sa edad niyang 24, ay masasabi kong kaya naman sana nitong humanap ng girlfriend nang hindi dumadaan sa ganitong paraan. Hi beautiful! Muntik na akong kiligin sa unang chat ni Edward. Mukhang bolero yata ang binatang to. Sinadya kong paghintayin siya ng ilang minuto bago ko pinadala ang may tuwang pagbati sa kanya. Hi, Edward. Kumusta? Okay naman. Ito, bored. Reply niya. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kaya ba tumambay ka dito ngayong gabi? Sabi ko. Oo. Walang patumpik-tumpik niyang sagot. Ganon din naman ako eh. Walang makausap sa bahay. Tulog na kasi silang lahat. Sabi ko. Muntik ko nang banggitin ang mga bata sa kanya. Mabuti na lamang at naisip kong hindi naman ang asawa ko ang kausap ko sa mga oras na to, kung hindi ibang tao. Gusto mong maglibang? Sabi niya. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Pero may halo rin agad yung disappointment. Mukhang kahit Pinoy ang kausap ko, ay mapupunta din pala agad sa bastos na usapan. Huwag mong sabihing tatawag ka din para mag-show. Sabi ko. Mag-show? Para patong nagulat sa sinabi ko. Oo, yun ang uso dito, di ba? Sagot ko. May pinadala siya sa aking picture ng tumatawang bata. Kaya natawa na lamang din ako sa aking kinahihigaan. Hindi ba pwedeng green jokes at landian muna, madam? Napangiti ako sa sinabi niya. Pwede rin. Hindi pa man siya nakakasagot, ay sinundan ko na agad ang aking chat. Nakakaloka naman kasi yung ma-affam dito sa dating app. Akala mo mga sabik, sabi ko. Mabilis naman siyang nag-reply sa akin. Ilang hotdog na ba ang nakita mo simula kanina? Tanong niya. Naku, marami-rami na rin, Edward. Yung sa'yo na lang ang kulang. Joke, sabi ko. Baka bigla kang matakot, madam. Balik niyang biro. Lihim akong napangiti sa sinabi niya. Talaga? So gifted ka pala. Proud naman siyang sumagot. Kaya hindi ko tuloy napigilan ang umusbong kong interes sa mga pinagsasabi nito. Alam ko naman kasi, sa katotohanan, ay hindi nabiyayaan sa kamang mister ko. Pero hindi yun dahilan para hindi ko siya pakasalan. Minahal ko siya dahil sa ugali niya at ang pagmamahal din sa akin. Kaya kung magka-interes man ako sa lalaking hihigit sa kanya sa kama, ay baka dahil lamang yun sa kuryosidad. Madam, nandyan ka pa?
Hindi ko na malaya na sa sobrang lalim ng mga iniisip ko, ay tambak na pala ang mga chat sa akin ni Edward. Siguro nakatulog ka na lang bigla, dala ng sobrang antok. So, good night na ba? Sinubukan kong mag-reply sa kanya, ngunit offline na ito. Ewan ko ba? Pero nung mga oras na yun, ay nadismaya ko dahil parang nasayang ang takbo ng usapan naming dalawa ni Edward. Sabihin bang muntik na akong maloka sa una? Pero masasabi kong hindi naman naging masama ang unang araw na sinubukan kong gumamit ng dating app. At ayoko mang umasa, ngunit napapaisip ako kung may chance bang muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Abangan po ang part 2.